Magandang araw po sa lahat. Ang sunod ko naman pong ipakikita sa inyo itong ganito, itong rifle type. Madali lang po. Atin po itong i-dismantle para pakita ko sa inyo ngayon kung ano ang sistema niya. Okay po, simulan natin. Una, tanggalin po natin sa bat. Madali lang po pag sabat niya. Ito lang po, may dalawang screw. Okay, tanggal na sa bat. Nandito po ang ating mga mechanism, ang ating trigger switch. Ito, yan ang ating boost step up. Nandito sa loob ng bat. Ito po ang pakikita ko sa inyo kung paano ang paggawa ng loob. Una, tanggalin po muna natin ang barrel. Yan lang po ang barrel natin. Makita nyo halo. Kapareha lang din po ito ng ating sakuan sa ating M4. Halo. Then yung pong dito sa loob, mayroon din po siyang mga wire. Konti lang, napakasimple nito. Doon po sa nahihirapan gumawa ng M4. Ito lang, maganda naman ito. Single shot, manual. Maraming maker ganito ang ginagawa dahil talagang madaling gawin at isa pa, sure na sure. Mahirap tanggalin ito dahil may o-ring ito sa loob. Ito sa likod niya. Okay, natanggal na po yung taklob niya dito sa likod. Sunod po natin kukunin itong kasahan at lang makita nyo ang loob at susukatin natin. Tandaan nyo ang sukat para dire-diretso ang paggawa. Okay, tanggal na ito. Ngayon, itong dalawang ito, kaya ito nagkasama dahil sa screw, naghihiwalay ito. Wala. Tema niya sa loob. Ganyan po siya. Ito ang tutulak sa bala para ilagay doon sa butas ng ating barrel. Nandiyan po ang magnet sa loob. Yan. Then, ito po ang magiging silbing. Yan po sa loob eh. May butas yan eh. Yan. Ito po ang silbing maglalak sa loob para walang singaw. Ito ang lalapat sa uring niya. Ito exhaust po ito dahil pag atras natin, yan natin ang exhaust. Yung position po nito, ito hanggang dito lang yan, mababa yan ng konti. Pagpasok niyan, itong dulo nito, lapat po yan dyan. Yan, hindi makita. Lapat na lapat yan dyan. Ito. Ngayon, ito naman pong ating loob nito. Dinugtungan natin ng bali number 1 na PVC. Tapos lalagyan natin ng cover dito yung ating pinagdugtungan. Pag nakapit natin, lalagyan ng cover para wala pong singaw. Then ang pagkakaiba po yung sa loob, kita nyo mayroon po diyang stopper. Stopper po yan para dito, para lapatan ng ating o-ring dito sa loob. Pagpasok niya, yung pong o-ring nito, doon po mismo lalapat.
Number 1 po ito na PVC. Lalagyan natin ng stopper sa loob ng 3/4. Ngayon, itandaan niyo po ito na galing sa dulo ng T, pag naidugtong natin yung ganito. Ito. Galing, di ba, nagdugtong tayo ng T1 sa T. Galing po dito sa pinagdugtungan, susukat kayo ng 5 cm papunta dito. Doon nyo ilalagay yung stopper. Yung stopper nito. Para ang lalapatan natin ng o-ring. Ng o-ring natin dito sa loob. Yun lang po, tanda nyo. 5 cm galing sa dito hanggang dito. Magputo lang kayo ng at least kahit mga 5 mm o mga 6 mm na number tawag nito, itong 3/4. Ikapit po natin doon sa loob. Tama po yan sa loob. Dahil ito nga pala, itong T1, papasok natin yung 3/4 na maliit lang. Kahit mga 5 to 7 cm. Para maging kuwan po nga talaga natin, para pagdikit doon, hindi talaga sisingaw. Then ito po ang sukat ngayon. Basta 5 cm lang po ha, galing doon sa pinagdugtungan natin. At ito na ang magiging sukat ngayon ng inyong toser ng bala at daanan ng ating hangin. Sukat po tayo ng 9 mm. 9 cm. 9 cm po ito para diretso-diretso ang paggawa. 9 cm, 1/2 PVC. Lalagyan natin ng 3/4 para sa ating o-ring. Then 3/4, yung papasukan po nito, na siya rin po maghahawak ng hangin doon sa loob para pumasok sa baril. Ito na, diretso-diretso na po ito ang inyong papagawa. 9 cm ang 1/2, 8.7 ang 3/4. 8.7. Tandaan nyo ha. 9 cm, 8.7 cm. Okay, ngayon i-assemble po natin. Napakadali lang man. Then, itong butas naman ninyo, ito, yung dadaan ng ating kasahan, tamang-tama po siya dun sa pinakapuno nung ilagay nating stopper. Itong butas na ito. 7 cm ito. Butas po natin kung alam. Ayun, 7 cm. Tamang-tama po na pag ini-atras natin ito, doon din siya tatama sa stopper dito parting ito. Ito naman doon sa parte sa loob. Kaya assemble natin ha. Nandun na yung 1/2. Then ngayon, ipasok naman natin itong 3/4. Dito ang daan. Hindi ka makakapagpadaan ng 3/4 mo dito sa kabila. Hindi mo siya ma-assemble silang dalawa bago mo ilagay. Dahil may stopper tayo na 3/4 hindi ito makakalampas. Dito ka dadaan. Yan, papapagtagpuin mo yung dalawa. May butas naman ito. Patatapatin na lang butas dahil may butas naman siya. Kung gagawa pa, wala pang butas, kailangan bago kayo magbutas ganito. Itulak niyo munang maigi yung ito. Tapos teka, hanapin ko muna yung butas. Saan ba yung butas niya? Yun. Mas madali pagka magbubutas pa kaysa ganito, dismantle ka tapos itulak nyo muna itong maigi, itong ilalim. Tapos kailangan yung barrel nyo muna ipaplastada muna ninyo. Ito ang barrel may o-ring pa rin ito. Ito ang lalapatan ng 3/4. Ilagay muna natin ang barrel.
May butas na ito eh. Nasaan yung butas dito? Yun ang butas. Then, ating i-screw. Lagyan mo natin ang barrel kung hanggang saan siya. Nandun ang barrel. Ngayon, tutulak nyo itong 3/4 pataas. Sumakay na siya. Ang tugas nito ngayon. Okay, bali ito. Nasa loob na siya. Pagpalagay natin, wala pa tayong butas. Ha? Wala pa tayong butas. Itulak natin itong ating 1/2 na kailangan talagang tulak ka para dikit yung o-ring niya sa loob. Dikit na dikit. Okay, tulak na. Itutulak din natin itong ating 3/4. Para yung 3/4 natin talagang dikit na dikit din sa o-ring doon sa ating barrel. Iyon. Halimbawa, wala pa tayong butas ha. Wala pang butas yan. Tulak itong 1/2 na may o-ring. Tulak mo yung 3/4. Okay. Tapos, may ginawa naman tayo. 2 butas. Yun ang ilalagay natin ngayon dito. I-eksakto natin dito. Bago tayo magbubutas. Sigurado na kasi na itong 3/4 lapat na lapat dun sa o-ring sa barrel at itong 1/2 natin dikit na dikit din. Talagang walang kasingaw-singaw. Ngayon, ikabit natin ha. Ito may butas na eh, pero ang mangyayari nito, wala pang butas, talagang dikit na dikit na. Ilagay mo dito mo ilalagay. Ito dito sa itong mismong yung baba. Butasan mo. Yun lang. Kaya ito, may butas naman ito. Didiretsuhin ko na lang. Sigurado, walang singaw yan. Then, screw. Ito, nasa baba. Yan, para fix na fix talaga siya doon sa o-ring. Fix din sa o-ring dito. Walang kasingaw-singaw. Yan. Ngayon, ito huli ha. Huwag mo na agad magbubutas. Ang gagawin nyo, i-atras mo siya, saka ka magbubutas ngayon dito. Yan ang distansya. Tandaan nyo yan. Ayan. Panoorin nyo lang sa video. May sobra pa yan doon. Itong 3/4, mayroon pa yan dito. Para palagi siyang nakapasok palaging nakaumang yung barrel natin sa kanya. Dahil pag inatras natin siya ng sobra, may posibilidad na baka magsabit-sabit pa siya. Nakaganyan talaga siya. Nakaganyan lang. O, ito na. Wala na. Ngayon, may nalimutan ako. Ang sukat naman pala ng barrel at ng magiging stopper ng o-ring. Pakita ko sa inyo. May sukat din ito para hindi na iba-iba. Ang sukat nito parang 7 cm rin yata ito. Ito ang o-ring. Huwag yung sasali sa sukat ng o-ring. 4.5 cm. Galing sa dulo, bali 3/4 ito eh. Pahaba-habaan nyo na ng konti para sa maglalagay tayo ng dekorasyon. Meron din siyang sasakita. Papasukan. 4.5 cm galing sa dulo ng barrel. Doon nyo ilalagay yung PVC na 3/4. 3/4 ito, 3/4. Idudouble natin dito sa 1/2. Then, i-glue natin. Then, ito namang o-ring. Tamang-tama na po yan. Doon sa sukat na sinabi ko sa inyo sa ating butas na ito at sa ating yung sa stopper dito ng ating 1/2 na may o-ring. Tama-tama po yan. Basta yun lang ang sukat na kunin nyo. 4.5 cm. Tama-tama po yan.
natin yung screw. Simpleng paraan na maganda. Maganda ang kanya, ang function niya. Oh, yan na, tapos na. Bali, ang nangyayari po nito, pag inatras natin, dito na natin lalagay ang bala. Pag ganyan po natin yan, pasok na dun sa barrel. Dahil hollow ang barrel, then yung kita nyo yung kanina, yung 1/2 natin. Diba, may mga exhaust na rin yun eh. May spring siya. O yun ah. Then ito, madali lang to, alam nyo naman ito. Then ang ating tangke, handali, ito mapakikita ko ulit sa inyo. O, ibalik natin yung taklob pala. Dito sa likod. O-ring din po ha, may o-ring din dito. At yung ating railing, ito railing ng scope, ito po ay mayroon pa rin isang screw para dito. Kaya pala medyo matagal ko nakuha kanina, hindi ko natandaan, mayroon nga pala kong screw dito. Para hindi po talaga matanggal yung railings natin. Naka-screw din po yan dyan. Okay. Ito na. Then ang valve, yun pa rin. Meron akong tutorial na valve, yung walang putol. Ito, kitang-kita nyo ating karayom, wala yung putol. Nasa inyo na kung anong gamitin nyo, kahoy o gumawa kayo ng bat na PVC. Then ikabit po natin ito ngayon dito. Dito na lang. Ibalik na po natin sa bat. Lalagay na po natin yung screw. Screw na po ito. Bali ganito po pala. Kung ating gagamitin ay kahoy, bali ito lang po gawa ko ng L na PVC. Screw natin dito sa kahoy, dalawang screw din. Screw dito. Ito po, kaya ako naka-screw dito. Huwag yung sabihin na lumampas ang screw sa kuan sa loob. Hindi po. Dahil ang akin pong, itong lagay ko sa pinakapuwitan niya, ito po ay mapakakapal. Marami po akong PVC, makapal eh. Ganito po ito kakapal. Ang butas po ng screw ko, hindi po lumampas sa kabila. Kaya po naka-screw ako. Nasa inyo na, marami man diskarte ko paano ikakabit sa bat. Ito matibay. Dahil nga po makapal po yung aking nilalagay dito sa pinakapuwitan. Then dito naman. Hindi po agad ako nakapaggawa ng content. Pasensya na po doon sa mga followers na bakit daw wala. Hindi nga po kaagad dahil po yung may mga pinag-aaralang iba. Okay, then ito po ang ating cover ng ating butane tank. Screw din po ito. Dito naman po ito naka-screw sa kuan sa ating bat. Ito na po. Ito na. Ngayon ang bala. Tama na.
ikabit natin yung ating tank. May butas po ito dito. Dito po tapat na tapat para pumasok ang ating tangke sa ating karayom. Makikita, yan. Then, ikutin lang ito para kahit tumakbo ko ng tumakbo, hindi ka mahuhulog itong iyong tangke. Ganito ang sistema. Up, atras, para sa exhaust. Pisil tayo. Manual po ito, manual. 1, 2, 3, 4, 5. Lagay ang bala. Pasok na po yun doon. Then switch on. Pakinig yun naman po. Lakas ng putok. Napakadaling gawin. Manual lang. At least may natutunan na po ulit kayo. Doon puro sa nahihirapan sa import. Totoo, mahirap gawin ang import. Yung aking unang content, yung unang kong vlog sa inyo. Ito, ganito na po ang gusto kong gawin. Mas maganda ito. Kung mag-trouble man siya, konti lang ang import yung ating di magasin. Mahirap. Mahirap po yung pag nag-trouble. Mahirap kung ba makabili kayo. Tapos ma-trouble sa inyo. Mahirapan kayo. Dito po tayo, manual. Okay po ito. Hindi naman natin kailangan bigla-bigla agad yung magasin. Buti kung ang ibon lilipad ba niya? Basta pumutok ka ng isa. Lilipad na yung iba. Yun lang po, at least ito. Maganda. Nire-recommend ako po sa inyo. Ganito ang gawin nyo. Ganito ang gawin nyo. Simple lang pero okay, maganda naman. Then scope natin 21mm. Yun lang. Ang ating railings 21mm. Okay, magandang araw po sa lahat. God bless. Then sana natutunan niyo ulit. Madali lang. Kung may katanungan po, magtanong lang. Comment lang or message lang kayo sa aking page. Kuya Milot Dag. Gandang gabi po. Salamat.